ng ilang araw, ganyan pala ang mangyayari. Well, wala po tayong magawa dahil sabi ko na yan po yung itinakda ng Diyos para sa Kanya. At alam natin makaka-recover pa siya, pero muli tumatake ng panibagong heart attack. Kaya nagtuluyan na siyang pumanaw. So, sa gabing ito, nandito po tayo para kiramay at higit sa lahat atin pong sirawain ang salita ng Diyos sa gabing ito. Kaya tumayo tayong lahat at tayo po ay tumulog sa Panginoon sa mga kanta ng panalangin. At hihingin po natin kay Pastor John to lead us in the word of prayer sa gabing ito, Pastor John. Sa buong family, Sister Brady Estrada, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na alin ng buong family niya ay comfort mo, Panginoon. Alin mo sila ng presensya at patuloy silang bigyan ng kalakasan, Panginoon. At lalo na kagalakan na patuloy na maglingkod sa iyo, Panginoon. Alin at sila ay patuloy na magtiwala sa iyo, Panginoon. Sa mga salita mo, mapapakinig sa kami ito. Bless your word, Panginoon. Gagamitin ang aming mga napasko. Hindi siya maibigay sa aming kalagitnaan. Hindi lang ang aming puso-isipan, Panginoon, sa mga salita mo. Kami po ay absorb namin, Panginoon, at magamitin namin sa araw-araw, Panginoon. Lalo-lalo na sa mga pangote. Salamat sa mga Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pwede natin ang awit na sabing Amazing Grace. Tunay na nakila ang pag-ibig at pagmamahal at grasya ng ating Panginoon na patuloy na ibinibigay sa bawat isa po sa atin. So ating papurihan ang ating Diyos sa gabi nito. How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. I was blind, but now I see. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Blessed be the name of the Lord. Manatili tayo nakatayo bilang pag-aaral natin sa salita ng Diyos. Meron lamang ang babasahin mula sa Santiago, Kapitulo 4, versikulo 14. Ayon po sa banal na kasulatan, ganito ang sabi ng salita ng Diyos. Whereas you know not what shall be on tomorrow, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time,
and then vanisheth away. May the Lord God bless us more and God bless you all. Maaari na po kayong makaupo. Alain kayo ng Diyos. Nais kong bigyan ng simpleng pamagat ang ating binasa na nagsasabi, gaano ba kahaba ang buhay? Gaano nga ba kahaba ang buhay ng tao? Well, ayon sa statistical record mga kasama ay sa mga dalubhasa, sa ngayon ay meron na lamang 60 to 70 ang lifespan ng tao. No, pag nakaabot ka ngayon, ngayong generation na ito, pag nakaabot ka na ng 80, ako ay meron ka ng bonus. No? Kung i-base po natin sa tinatawag na kung sana statistic na pag-aaral, no? Ayon sa mga dalubhasa na kanilang nakita, no? Generally na ang mostly ay naroon po na hanggang 60 o 70 na lang. At salamat sa Diyos, maaaring meron na po sa inyo mga senior, salamat sa Panginoon. At nalampasan pa ninyo ang pagiging senior. Salamat sa Diyos. Well, ayon sa banal na kasulatan, ang buhay po natin ay inangtulad ng Diyos sa tinatawag na kung saan ay vapor, hamog sa umaga. Nakikita na ba kayo ng hamog sa umaga? Well, ang hamog sa umaga, dito po inihambing ng Diyos ang buhay ng tao ayon sa Santiago 4:14. At ayon naman po sa tinatawag na kung saan ay sa libro po ng Psalm 73 verse 20 ay hinahintulad ng Diyos din ang buhay ng tao ay katulad ng panaginip. At ayon din po sa Psalms 90 verse 9, hinahintulad din ng Diyos ang buhay ng tao sa kwento. At ayon din naman sa Ecclesiastes 6:12, hinalintulad din ng ating Panginoon ang buhay ng tao sa anino. So, dito po kung ating pagmasdan sa mga salita ng Diyos na kung saan ay sinabi ng ating Panginoon si Kristo na ang buhay ng tao ay katulad ng hamog, buhay ng tao ay katulad lamang po ng isang panaginip. At ayon din naman sa Psalms 90, ay tulad din ng Diyos sa kwento, at sa Ecclesiastes ay anino. So, kung ito po ay ating pag-aralan, at intindihin. No? Ang mga bagay na ito na ginamit ng Diyos na inahintulad niya ang buhay ng tao ay panandalian lamang. Ang hamog sa umaga, tingin mo yan, may hamog, pero maya nawawala. So, ganun din ang kwento. May mahabang kwento, may maiksing kwento. Ibig sabihin, ang buhay natin ay talagang hindi pare-pareho ang kahaba. Sabi ko nga, ayon nga sa pag-aaral, 60 to 70 na lang. Pero may mga umabot pa ng 80, no? At 90. At mapalat po sila. No? At ganun din na sana ay anino. Ganun din ang anino po na nakikita natin. Lalo tingin sa atin, mga anino, panandalian lang. Hindi rin ito nagtatagal, ito'y nawawala rin. So, ganun po ang kaiksi ang buhay ng tao. Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, naroon po na ang buhay ng tao ay maiksi lamang at punong-puno ng kalugulumihanan, full of trouble. Kaya naroon po mga kasama at kaibigan ay ayon din sa Job 14:1, man that is born of a woman is a few days and full of trouble. In Romans 3:23, for all have sinned and come short for the glory of God,
and 6:23 ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang buhay natin bukod sa maiksi lamang, ay ang buhay din natin ay dadanas din ng kaguluhan, full of trouble, at ang buhay din natin ay sadyang nagkulang at nagkasala rin sa harapan ng Diyos. So, isip-isipin natin ang tao, no, ay hindi karapat-dapat na makarating sa langit. Hindi karapat-dapat na kung saan ay maligtas. Pero alam niyo po ba na kung saan ay dahil sa pag-ibig ng Diyos, pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, hindi po niya tinignan yung kalagayan ng buhay nating tao. No? Bagaman na magulo, makasalanan, maiksi, at madaling lilipas, pero hindi po inalintana ng Diyos ang ating kalagayan. Still, because of His grace, His love to each and every one of us, He offered His life para ikaw, ako, ay ma-extend pa ang buhay natin. Para ikaw at ako ay magkaroon ng kapayapaan ng buhay natin. Dahil po sa pag-ibig ng Diyos, gumawa siya ng paraan upang ikaw na tao ay magkaroon ng pag-asa. Magkaroon po ng peace in spite of our life is full of trouble. No? Puno ng kagulmihanan at kaguluhan. Pero dahil sa pagsinta ng Diyos, pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin, still He loves us and He wants to give peace sa bawat isa po sa atin. Ganyan kabuti ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya wag ho nating sagarin ang Panginoon sa grasyang ipinibigay niya po sa bawat isa sa atin. Kundi bawat araw na ipinagkakaloob ng Diyos ay samantalahin natin na gumawa ng mabuti at maglingkod sa Kanya ng tapat at totoo sa ating buhay. Huwag nating sayangin ang mga lumilipas na araw na ating ginugugol lamang ang buhay na ito sa walang katuturan o bagay na kung saan ay nasa tinatawag na ginugugol natin sa kagustuhan lang ng laman just to satisfy ourselves. Kaya naroon po na patuloy ang tao na magsumuway sa Panginoon at hindi tumatalima sa kalooban ng Diyos. In fact, dito nga sa Romans 6:23, kabayaran ng kaguluhan o kamatayan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, pero salamat nga po sa Diyos. At hindi po niya inalintana ang kalagayan ng tao, minahal pa rin niya tayo at binigyan ng pag-asa. At sabi niya, ang sino bang lumapit sa Kanya at isuko ang kanyang buhay, ay tanggapin siya. Siya'y bibigyan ng buhay na walang hanggan. Kaya salamat sa kanyang pangakong ito, mga kaibigan at kasama ko, no? At mga kapatid, dahil tunay na tapat at totoo ang Diyos, no? Na hanggang sa katuparan ang kanyang pangako at ibigay ang kanyang pangako sa bawat isa sa atin. No, itong si Sister Virgie ay nasa alam na natin paano siya naglingkod, no, sa ating Panginoong Jesucristo, kung paano niya sinikap na manilbihan sa ating Panginoong Jesucristo, maging tapat at sinikap niya na kung saan ay makapagpatuloy din sa kanyang paglilingkod sa Diyos. At alam din natin kung paano siya kasaya. At minsan ay nandoon po na kumbaga yung tawad niya pag sa church, nandun tayo sa church. Yes. Nakakapagbigay ng aliw, no, sa bawat isa. At sabi ko nga, nung tumawag si Denmark,
nag-text sa akin. Stop, anong oras ba tayo alis? Dahil laging madaling araw kami o maaga kami pumunta ng San Clemente sa gawain ng Diyos. At lagi po silang sumasama. Kaya sabi ko, ako, bawas na. Lagi po siyang testimony leader doon. Ay song leader. At minsan naman sa mga bata. Ganyan po yung ministry ni Sister Virgie. Gawain po ng aking Panginoon at hindi lang po yan para iba. At bagay lang nakakamiss. At sabi ko, mapunta ka dyan. Sister Virgie, huwag mo na akong i-text ang tawagan mo. Mamayang gabi. Sasama. At alam natin, no, paano tayo inibig ng Diyos, paano nagsakripisyo ang Diyos para sa bawat isa po sa atin. At tinanggap niya tayo bilang anak. At tigit sa mga tumalima sa salita ng Diyos. O, dahil alam natin na Biblia nagsasabi na hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay maliligtas o tatanggapin sa kaharian ng Diyos. Hindi yun lamang gumagawa ng kalooban ng Panginoon. Kaya pagsikapan po natin lahat. Although hindi ko sinasabi na napakadali lang, meron din pong struggle, meron din battle, nakikibaka sa bawat isa sa atin para maging kaya-aya at kalugod-lugod tayo sa harapan ng Diyos. No? Kaya nandoon po na ayon sa banal na kasulatan, kung bakit sinabi niya na kung ikay nahihirapan at nabibigat ang luha, ay sabi ng Diyos, lumapit ka lang sa akin. At handa ang Diyos na tayo tulungan, damayan, at bigyan ng peace of mind. Dahil sa mga iba't ibang mga pressures ng buhay sa mundong ito. Kaya salamat sa ating Panginoon dahil alam natin na walang imposible sa Kanya, wala ring mahirap po sa Kanya. Kaya't iniwala lang natin ang lahat sa ating Panginoon, as what the Bible says, casting all your cares upon Him, for He careth for you. No? At hindi lang yan. Ayon din po sa Kanyang mga salita, ay handa rin po tayong ipaglaban ng ating Panginoong Kristo. Kaya kapatid, hindi ka nag-iisa. No? Kapatid, naroon na kung saan inakala mo ba na walang umiintindi sa iyo, walang nagmamahal sa iyo, nagkakamali ka. Ang Diyos nariyan. Hallelujah, na handa ang ating Panginoon na tayo po ay mahalin, tulungan, ipaglaban, at gabayan ng Panginoong Jesucristo. Kaya patuloy lang ang bawat isa po sa atin, sa ating pananampalataya at paniniwala at pagtitiwala sa ating Panginoong Jesucristo. No? Sabi ko nga sa inyo, hindi ho tayo pare-pareho ang haba ng buhay kung saan ay iba't iba rin inahingintulad ng Diyos ang buhay ng tao. Kaya ibig sabihin, hindi ho pare-pareho ang buhay ng bawat isa. Pero masisigurado ko sa inyo, lahat ho tayo narating din sa kanyang kalagayan. At patunay lang na pagpunta tayo ng sementeryo, iba't iba rin ang taon ng kanilang mga kamatayan. So, iba't iba rin taon ang inabot ng kanilang buhay. So, mapalad ang bawat isa po sa atin. Hindi man natin alam kung kailan tayo tinuldukan ng Panginoon o kukunin ng Diyos ang ating buhay. Ang napakahalaga, ikaw at ako ay naglilingkod sa ating Panginoon. At tinitiyak ng Panginoon na ang pangalan mo ay nakasulat na sa libro ng buhay. Praise God. Kaya we need to preserve, no? Amen. Ang pangalan natin sa libro ng buhay. Right. Dahil naroon po
na merong paring pagkakataon, no, na ito'y alisin sa libro ng buhay ang pangalan po natin. Hindi ho tayo tatalima, susunod o magpapatuloy sa ating paglilingkod sa Diyos. No? At yun yung napakabigat, napakasakit na sorpresa na darating sa buhay natin. Nasa akala natin, dahil marunong tayong tumawag, lumapit sa Diyos, sabi ng Panginoon, hindi lahat na tumatawag ng Panginoon ay maliligtas. Ngunit yun lamang gumagawa ng kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayong gabi, kalooban po ng Diyos na ikaw at ako ay magpakalakas, magpakatatag, no, at magpatuloy sa ating paglilingkod sa ating Panginoong Jesucristo. No, at alam natin, sa mga oras na ito talaga, kasama ating Panginoong Jesucristo, ating kapatid na ito. Kaya sa mga mahal sa buhay, ni Sister Virgie, hindi lang po tayo na maging malakas at ating kapatid o ina nito ay naroon na kapiling na po niya ating Panginoong Jesucristo. Paano siya naglingkod, paano niya tinanggap ang Diyos, at sinikap niyang magpatuloy, no? At bagay na kung sana'y kanya hindi nga lamang alam kailan po niya Diyos. Actually, kabalik na po yan ng Hong Kong. Yes. Nagpadala pa o pinastusan pa ng kanyang ako. Mga sa kanyang papilis. Pero talagang ganyan talaga buhay. Only God can control everything. He is the one who is in control. May mga plano tayo, may mga iniisip tayo, pero walang paintulot ng Diyos. Amen. Wala ho tayong magagawa. Amen. Kaya mas maigi na isanggunin natin ang lahat sa ating Panginoon. Although He has a plan, at masabi natin na ang ganda ng kanyang plano at purpose kung bakit siya babalik doon. Pero sabi nga ng Panginoon, dapat nating maunawaan, our thoughts is not His thoughts. Our ways is not His ways. Bakit po? Sabi ng Bible, His ways is higher than our ways. His thoughts is higher than our thoughts. Maganda yung plano natin, pero hindi ito kalooban ng Diyos, ay hindi natin mararating. Dahil iniisip man natin na sayang, pero mas higit po ang plano ng Diyos na mas maganda sa atin. No? Na ating dadaanan o kaya ay ating mararating sa ating buhay. Dahil alam natin na ang plano ng Diyos ay saan ay higit na mas maganda at maganda. No? Dahil ang sabi ng Panginoon, I have a plans for you to give you a good future and a prosperous life. Yan ang plano ng Diyos. Minsan, alam niyo mga kasama, kapatid, although we are concerned about our life sa mundong ito, we are concerned about the needs of our loved ones or our children. Pero alam niyo ba na higit po ang Diyos na kung saan ay concerned sa iyong pangailangan nila. Alam din ng Diyos kung ano mas mabuti sa kanila. Kaya nandun po na hindi natin masasabi na kung saan ay pagsisihan, mga bagay na plano natin, hindi natin natanggap, hindi natin narating. At least, ang
maganda rito na narating natin ay ang langit. Kasama tayo ng ating Panginoong Kristo. O yung aid natin na huwag nating alisin sa ating kaisipan. Dahil talaga naman mga kasama at kapatid ko, wala tayong magagawa dahil ang Diyos ang nagbigay ng buhay ng bawat isa sa atin. Ang Diyos din ang kukuha. Came from the dust and time will come. Sabi ng salita ng Diyos, babalik din tayo sa alamok ng lupa. Kaya ganyan po yung kalagayan ng buhay ng bawat isa po sa atin. Kaya huwag nating kalimutan yung mga bagay na salita ng Diyos na atin ang napakinggan. Tuloy nating sundin ito. Tuloy nating isagawa ito sa tulong ng Diyos. At mga bagay na pangailangan mo sa araw-araw, hindi lang ikaw ang nag-iisip niyan. Hindi lang ikaw ang gumagawa ng paraan. Higit po ang Diyos. Kahit ano pong gawin natin, kahit gaano katalino, kahit gaano tayo kadiskarte, kahit gaano tayo kalakas, tandaan mo lahat ng bagay na nasa atin merong hangganan, merong limitasyon. Na mas maigi saguhin natin sa Diyos, ilapit natin sa Diyos kung ano man yan, at patulong tayo, at hilingin natin ang gabay at patnubay ng ating Panginoon. Para tayo po ay magtagumpay ng lubusan, both physical and spiritual. Dahil mostly ang tao, wala siyang ibang iniisip, kundi makasurvive, mabuhay sa mundong ito. Pero how about our spiritual life? Minsan nakakaligtaan natin. Meron tayong kaluluwa, kapatid. At tayo lang ang meron yan. Sa lahat ng nilikha ng Diyos, ang tanging tao, ikaw, ako, tayo, ang merong kaluluwa. Ibig sabihin, ikaw ang may karapatan o binigyan ng karapatan ng Diyos na makarating at manirahan sa kanyang kaharian. Rin ang ating Panginoon. At ikaw at ako, tayong lahat, binigyan din ng opportunity na mabuhay ng walang hanggan. Yan po yung grasya na kung saan ay nais ng Diyos na ating makamtan sa buhay po natin. Kaya, cheer up, brothers and sisters. Kailangan po natin ang Diyos. At patuloy natin na paglingkuran at manalig sa ating Panginoon. Kaya salamat sa inyong pagpapagal at pakikinig ng salita ng Panginoon. Nawa ay patuloy tayo o magbalik loob sa Diyos. Patuloy tayo na sumambat kapurihan ng ating Panginoong Kristo. So tumayo tayong lahat sa oras na ito. Purihin ng Diyos, minsan pagpalakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat, maraming salamat. Awit muna tayo ng isang papuring awit sa ating Panginoon bago tayo manalangin. Move in this place Today is my heart desire that you will have your way. Touch me, Lord, and I will be the same. Moving this place today. Moving this place today. Is this my heart desire that you will have your way? Touch me, Lord, and I will be the same. Moving this place today.
salamat sa lahat sa iyong mga salita sa gabing ito at maging sa opportunity at biyaya namin natatanggap sa iyong ipinagkakaloob sa pagkakalakasan, kalusugan, guidance and protection sa bawat isa. Ama, salamat din po, Panginoon, sa mga taon na ibinigay mo para makasama namin, makalubilo namin si Sister Virgie, Panginoong Yesus. Thank you, Lord, for the opportunity na siya po rin ay iyong ginamit para sa kagaganda at ay kakatibay, Panginoong Yesus, ng gawain mo rin, Panginoong Jesucristo. At ganun din sa paggamit mo sa Kanya bilang instrumento para magkaroon ng kalinawan ng mga tao sa iyong mga salita. At nagbigay din po siya ng encouragement sa bawat isa. At salamat, O Diyos, sa paggamit mo sa kanyang buhay. At sabi ko mga Panginoon, salamat din sa mga araw, buwan, taon na siya po ay nakapiling namin, nakasama namin sa iyong gawain. Nakasama namin na nagpupurit, sumasamba sa iyo, Panginoon. Maraming salamat. Maging man sa kanyang mahal sa buhay, salamat din sa maraming taon din na nakapiling nila ang kanilang nanay, ang kanilang auntie, ang kanilang kapatid. Lord, thank you. At siya rin po ay naging daan ng pagpapala sa kanilang buhay din naman, Panginoon. So, mga sa oras po na ito, Diyos, ay lubos-lubos ang aming pasasalamat for everything what you have done sa kanyang buhay, at ganoon din sa buhay ng bawat isa sa amin na narito. Salamat po ng lubusan for your kindness, for your love, for your care, that you bestowed upon each and everyone, maging man sa buhay ni Sister Virgie. Salamat po, Ama. So I do pray sa mga oras na ito, patuloy niyo nawang igawad ang comfort sa kanyang mga mahal sa buhay, sa kanyang mga pamilya, at bigyan din sila ng iba yung kalusugan, kalakasan at katagan ng kanilang loob. At igawad o Diyos ang inyong comfort sa bawat isa sa kanila. God, I do pray na patuloy ka o Diyos na manguna sa kanilang buhay. Naway hindi ito ang maging instrumento na sila'y mawalan na ng pag-asa, mapanghinaan ng loob. Ngunit ito nawa ay maging stepping stone, no, ang buhay niya, Panginoon, para sa kanyang mga anak at sa buhay na magpatuloy sila na maglingkod sa iyo. Dahil merong araw o itinakda mo sa bawat isa sa amin na kami po'y mamamalagi sa mundong ito. At ang buhay namin ito, O Diyos, ay hawak mo at ikaw ang may kontrol, Panginoon. Kaya salamat, Ama, for the opportunity na ipinagkakalob niyo po sa amin. Kaya patuloy ka na magpadala ng iyong manghel na siyang patuloy na pumalibot sa buong compound na ito at igawad ang kapayapaan, peace, O Lord God, sa bawat isa, Panginoon, na nakikiramay. At ganoon din narito kaming lahat upang makiramay sa buong family ni Sister Virgie. At naway ikaw, O Diyos, ang maitaas, hallelujah, sa gabing ito, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka, dakilain ka, O Panginoong Yesus. And thank you for your word, for your reminders sa bawat isa sa amin, and for the strength na ipinagkakaloob nyo sa bawat isa. So, maraming salamat, Ama, for everything what you have done. Ito po ang aming dalangin. Salamat sa pangalan mo, Jesus, and everybody say Amen. Amen. Praise God. Salamat. At biyaya ng Diyos ay sumagana sa ating lahat.
at maaari na kayong umupo. Like this, I'll sing out a song. I'll sing out a love song to Jesus. In moments like this, I lift up my hands, I lift up my hands to the Lord, singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord, I love you. Ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan.